Napansin mo na ba habang nasa eroplano ka, nakatingin ka sa labas ng bintana, tapos napapatingin ka sa pakpak nito? Sa unang tingin, parang ordinaryong bahagi lang siya ng eroplano. May makina, may ilang gumagalaw na bahagi, at minsan may kumikislap na ilaw sa dulo. Pero may isang bagay na halos hindi napapansin ng karamihan. Sa loob ng mga pakpak na iyon, nakatago ang libu-libong galon ng jet fuel. Tama. Sa malalaking eroplano, karamihan ng fuel ay hindi inilalagay sa katawan mismo ng eroplano. Nasa loob ito ng mga pakpak. Halimbawa, ang isang Boeing 777 ay kayang maglaman ng higit 45,000 galon ng fuel at malaking bahagi nito ay nasa magkabilang pakpak. Kaya ang tanong, bakit doon nilalagay? Bakit hindi na lang sa ilalim ng cabin o sa likod ng eroplano? Ang sagot ay kombinasyon ng matalinong engineering, physics at safety design. Unahin natin ang pinakasimpleng dahilan, espasyo. Ang loob ng eroplano ang kumikita para sa airline. Bawat parte nito ay pwedeng lagyan ng pasahero, bagahe o cargo. Mas maraming laman, mas malaking kita. Kung gagamitin ang espasyong iyon para sa fuel tanks, mababawasan ang mga pasahero at kargamento. Sayang sa negosyo. Samantalang ang pakpak, malaki ito at kadalasang guwang sa loob. May matibay na frame para sa suporta, pero maraming bakanting espasyo. Kaya naisip ng mga engineer, bakit hindi na lang gawing imbakan ng fuel? Praktikal, efficient, pero hindi lang espasyo ang dahilan. Mas mahalaga rito ang balanse. Habang lumilipad ang eroplano, unti-unting nauubos ang fuel. Ibig sabihin, gumagaan ito habang tumatagal ang biyahe. Kung lahat ng bigat na iyon ay nasa unahan o hulihan ng eroplano, magbabago ang sentro ng timbang nito habang nababawasan ang fuel. Delikado iyon. Pwedeng maapektuhan ang control at stability ng buong aircraft. Pero dahil nasa pakpak ang fuel, nananatiling balanse ang eroplano habang lumilipad. Nasa tamang bahagi kasi ito kung saan suportado ng hangin ng aircraft. Habang nauubos ang fuel, gumagaan ang eroplano pero hindi nasisira ang balanse nito. At dito lalo nagiging kahanga-hanga ang design. Kapag lumilipad ang eroplano, malakas na puwersa ang nagtutulak pataas sa mga pakpak. Kasabay nito, hinihila naman pababa ng bigat ng katawan ng eroplano ang gitna nito. Nagkakaroon ng sobrang stress sa koneksyon ng pakpak at katawan. Kung walang laman ng pakpak, mas matindi ang pagbaluktot nito pataas. Posibleng magdulot ito ng seryosong structural strain. Dito pumapasok ang fuel. Ang bigat nito ay humihila pababa sa pakpak na tumutulong kontrahin ang puwersang pataas. Parang built-in counterweight. Sa aviation, ang tawag dito ay wing bending relief. Sa madaling salita, tinutulungan ng fuel na panatilihing matibay at stable ang pakpak habang lumilipad. At syempre, safety. Maaaring nakakatakot isipin na may fuel sa pakpak, pero mas ligtas ito kaysa ilagay sa ilalim mismo ng mga pasahero. Kapag nagkaroon ng rough landing o nagkaproblema ang landing gear, ang ilalim ng eroplano ang unang tumatama. Kung naroon ang fuel tanks, mas mataas ang posibilidad ng sunog. Pero dahil nasa pakpak ito, mas malayo ito sa cabin at mas ligtas ang mga sakay. May bonus pa. Sa sobrang taas ng lipad ng eroplano, napakalamig ng hangin sa labas. Ang pakpak ay natural na nai-expose sa malamig na airflow na ito, kaya natutulungan itong panatilihing malamig ang fuel sa mahabang biyahe. Kaya sa susunod na sumilip ka sa bintana ng eroplano at makita mo ang pakpak, tandaan mo ito. Hindi lang iyan simpleng piraso ng metal na nagpapalipad sa eroplano. Isa itong matalinong sistema na nag-iimbak ng fuel, nagpapanatili ng balanse, nagpapalakas ng estruktura at tumutulong para manatiling ligtas ang lahat ng sakay. Isa ito sa pinakamagagandang sikreto ng modernong aviation. At karamihan ng tao, hindi man lang ito napapansin. Kung may natutunan ka, i-like ang video, mag-subscribe, at samahan mo kami sa pagtuklas ng mas marami pang kamanghamanghang sikreto na nakatago sa mga ordinaryong bagay. Hanggang sa susunod,